Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng red velvet puto cheese. At syempre, talaga rin namang recommended ito. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay sugar 100 grams, salt 1/2 teaspoon, melted butter 25 grams, water 150 grams, vinegar 1 tablespoon, Mountain Dew 1/4 cup, fresh milk 1/2 cup, all-purpose flour 250 grams, baking powder 1 and 1/2 tablespoon, egg 1 piraso, yeast 1 teaspoon, red food color 1/8 teaspoon, and strawberry flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang itlog, Mountain Dew, asukal, tubig, gatas, asin, baking powder, yeast, red food color, strawberry flavor. Pagkatapos ay atin muna itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang ating mga ingredients at higit sa lahat ay matunaw na ang ating asin. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang ating suka. Haluin ulit natin ito ng haluin para matanggal na ang mga buo-buo. Pagkatapos naman ay pwede nating ilagay ang ating all-purpose flour. At ang panghuli naman ay atin nang ilalagay ang ating melted butter. Atin lang po i-continue ang ating paghahalo dito. At ang mixing time nga po pala is 1 to 2 minutes lang po ang aming nagugol. So atin lang pong halu-haluin mga ka-bakers. Konting halo lamang po ito at atin lang pong siguraduhin na wala na pong buo-buong mga harina. At na-dissolve na rin po ang ating harina, ang ating yeast, at ang ating salt. Yan. Kayang-kaya niyo po yan mga ka-bakers. Nakakaluto pa tayo at higit sa lahat nakaka-exercise pa naman talaga. At syempre, ito na po ang kanyang itsura, no? Kapag na fully dissolved na po sila. Yan. Perfect na po siya. Wala na pong buo-buo. At higit sa lahat, hindi na po siya mukhang hiwa-hiwalay, kundi medyo malapot na po siya mga ka-bakers. Ayan, napakaganda po ng kanyang itsura, no? Kaya naman po atin na po muna itong iset aside. At ang next po natin ay kukuha po tayo ng ating molded. Maglalagay po tayo ng paper cup. At atin na po siyang ilalagay, syempre. Ayan. Ang ginamit po namin dito is isang scoop lang po kada isa. Pero nakadepende naman po yan sa inyo kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Dahil lalagyan pa rin po natin ito ng walang iba kundi ang aking pinaka-paborito, ang cheese. Yes, nakadepende na rin nga po pala sa inyo kung gaano po kalaki ang cheese na inyong ilalagay dito mga ka-bakers. At syempre po, ang dami po ay nakadepende rin po sa inyo. Depende po yan kasi sa costing nyo or kung magkano nyo po ibebenta ang inyong red velvet puto cheese. So eto na nga po mga ka-bakers, no, malapit na po tayo matapos. Kaya naman medyo bilisan lang natin ng kaunti. At dahil tapos na po tayo dito ay atin na po siyang lagyan ng cheese mga ka-bakers. Again po, nakadepende po sa inyo kung gaano po kalaki o kaliit o ano pa man pong size ng cheese ang gusto nyong ilagay. Basta po sa amin ay ganito lang po siya. Sobrang sarap. Anyways mga ka-bakers, atin na po siyang ilagay sa ating steamer. At sa paglalagay nga po sa ating steamer mga ka-bakers, ay kailangan nga po pala kumukulo na agad ang ating steamer. Bawal po kasi itong ilagay nang hindi kumukulo ang ating steamer. Yan. At ang pag-steam nga po pala ay 20 minutes lamang po at ang apoy po ay kailangan sa high or pinakamalakas na apoy. At syempre, after 20 minutes, charan! Eto na po ang ating finished product na napakasarap, napaka-cutesy, napaka-elegant, at talaga namang classic dahil sobrang tagal na nitong ingredient na ito o recipe na ito. Pero hanggang ngayon, halos nakikita pa natin kahit saan. Kahit sa mga bakery pa man yan, sa school, o yun nga lang po sa mga piyesta, partner sa dinuguan, abay bonggang-bongga. Bonggang-bongga at again, napaka-classic talaga niya, parang aesthetic lang. De mga ka-bakers, sobrang worth it po talaga tong gawin dahil sobrang sarap po talaga nito. Kaya na pang hinihintay nyo mga ka-bakers, gawin nyo na din. At syempre naman po mga ka-bakers, tignan mo naman ang itsura, napakakinis, kasing kinis natin. Ay! Naku mga ka-bakers, isang kain nyo pa lang po mapapaulit talaga kasi sarap nito. O, di ba mga ka-bakers, video pa lang po nakakatakam na.
Kaya naman, yun na, atin na siyang hinati. Napakasarap naman talaga. Abay, kakain ulit ako nito mamaya. So, eto na nga po mga ka-bakers, no? Hindi na po ako magpapatagal pa. At syempre, ito na po ang ating food for the soul ngayong hapon. Marcos chapter 12 verse 30 to 31. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit para sa mga ito. Hindi ko talaga alam kung bakit ito ay pinupush sa akin o pinapasabi sa akin, ngunit tayo na lang ay susunod bilang mga servant ng ating Panginoon. Mga Kawikaan 3, 6, 7. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kaya naman po mga ka-baker, sana po ay okay lang po tayong lahat at wala pong naguguluhan ng ating mga isip. O kaya naman po wala pong nagdadalawang isip dyan. Dahil kahit ano pa bang pong mangyari, masusunod pa rin ang kalooban ng ating Panginoon at Diyos. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam at God bless. Syempre po maraming salamat sa inyong lahat at ingat.